Go ahead po. Malinaw na malinaw, Sir Merwin. Isang mapagpala, mapagpayapa at mainit na pagbati sa buong sambayan ng Pilipino. Mabuhay po tayong lahat. Ang ating sama-samang hangarin para sa isang mas maayos at makatarungang lipunan ay naglalayon na wakasan ang malalaking suliranin tulad ng korupsyon, paglaganap ng droga at pang-aabuso ng mga nakaupo sa kapangyarihan at terorismong dala ng CPP, NPA, ADF. Mabuhay po tayong lahat sa pagbubuklod-buklod, pagtutulungan at pagmamalasakit sa isa't isa. Tiyak na magtatagumpay tayo sa paglaban sa anumang uri ng kasimulian at panggigitit sa ating mga karapatan. Patuloy nating pahalagahan ang ating kalayaan at karapatan bilang mamamayan ng Pilipinas. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino! Isahayag ang ating mga hinaing at panawagan sa ating pamahalaan. Hindi tayo dapat maging bulag at bingi sa mga isyu na patuloy na tumisira sa ating bansang Pilipinas. Kailangan natin maging mulat sa aktibo sa pagtindig laban sa abusadong namumuno sa gobyernong ito. At inaalay ng sistema ng ating inang bayan dahil sa presenteng gobyernong ito. Maraming suliranin ang ating ikinakaharap sa kasalukuyan. Mula sa kahirapan hanggang sa kawalan ng hustisya. Marapat lahat na tayo ay magkaisa at magtulungan upang may paglaban ang ating mga karapatan at kapakanan nating mga Pilipino. Hayaan na tayo ay atihin at pabayaan ng mga nasa kapangyarihan. Ang laban. Tayo ngayon upang sabihin sa ating mga pinuno na tayo ay hindi magpapatalo sa kanilang pang-aabuso at kasatiman. Hindi natin hahayaan ang ating bayan ay patuloy na lumubog sa pumunay ng katiwalian at karanasan. Tayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa ating pamahalaan at dapat nilang maging tapat at responsableng lingkod ng bayan. Hindi kurap. Tuloy natin ang labang ito. Huwag tayong tutuloy. Bilang isang OFW dito sa Japan, ako po ay mayroong gustong ipamahagi o ibigay na patotoo sa isang OFW na ate kong umuwi ng Pilipinas kamakailan lang. Itong ating OFW na ate ay umuwi ng Pilipinas dahil namatay ang kanyang kapatid. Napakasakit isipin
nasa hospital natin sa Pilipinas, ang pasyente, kung walang pambayad, ay hindi makakapasok at hindi tatanggapin ng hospital. Tama. 5 araw lang ang nasabing pasyente sa hospital at inilabas nilang dahil hindi man lang kayang magbayad sa kada araw sa pamamalagi niya sa hospital. 75,000 pesos a day para siya mamalagi sa hospital. Kaya siya ay inilabas na lang. Okay. So sa kanyang pag-uwi, ipagpatuloy ka na lang doon dahil alam kong maraming mga tagapagsalita. So sa kanyang pag-uwi, marami siyang natutunan at naisip na mga bagay. Sa kabila ng pangyayaring nangyari, pinipilit niyang maging mas matatag at determinado na harapin ang mga hamon ng buhay. Hindi lang para sa sarili niya, kundi para rin sa mga mahal niya sa buhay. Ngunit nung siya'y pauwi, ang ating NAIA Airport, isa pang kalbaryo sa mga mananakay ng eroplano, kasama ng mga OFW man o mga ordinaryong mananakay. Ang bawat hagupit ng pagtaas ng mga bilihin, pagmahal ng pamasahe, pagmahal ng tubig at ilaw, ito'y hagupit na lumalatay sa bawat OFW na nagpapadala ng pera sa kanilang mga magulang, kapatid at mga kamag-anak. Kaya mga kababayan, kami rin po ay ramdam namin ang paghihirap ng bawat Pilipino na nasa Pilipinas. Napakalungkot isipin na sa kabila ng kanilang sakripisyo at paghihirap sa ibang bansa, patuloy pa rin silang pinagdadaanan ng pagsubok at hamon sa Pilipinas. Isa lang. Ang pag-uwi Nawala ng mga yun? OFW ay hindi Nakapag-usap na ko ng lamang accident simpleng picture? bakasyon, kundi isang pagkakataon na harapin ang Na-accident mga kasi kuya ko. realidad ng buhay sa bansa, 2 hours lang. korupsyon Wala na. at kahirapan. Tanggal agad. Grabe. Ilang pang mga ate, kuya at bunso natin OFW ang dumaranas sa ganitong sitwasyon. Ang mga pagtaas ng bilihin, pamasahe, tubig, kuryente at tila nalalagay sa panganib ang kapakanan ng mga pamilya ng mga OFW. Ang bawat hirap at pagod na kanilang dinaranas sa ibang bansa ay hindi sapat upang taigsan ang mga problemang ito. Sa hirap ng buhay sa Pilipinas, ang mga OFW ay patuloy na nagpapakatatag at nagtitiis para sa ikabubuti ng kanilang pamilya. Ang kanilang pagmamahal at sakripisyo ay hindi matatawaran at dapat bigyan ng sapat na halaga at suporta mula sa pamahalaan at lipunan. Hindi dapat sila pabayaan, dapat bigyan sila ng tamang tulong at proteksyon. Sana ay maging gabay at inspirasyon ang bawat OFW sa pagharap sa mga hamon ng buhay. At sana ay maging mas maayos at maginhawa ang sitwasyon sa bansa upang hindi na nila kailangan pang magpunta sa ibang bansa para sa kabuhayan. Ito'y ipinangako ng ating gobyerno ni PBBM nung siya ay tumatakbo pa lang bilang presidente ng ating gobyerno, ng ating bansa. Ang panawagan ng mga OFW ay tunay na pagbabago, hindi desisyong pabago-bago. Yan po ang aming panawagan mga OFW. At ang huli na aking gustong bigyan ng punto ay ang pagkundina sa karahasan 1,000. ng terorismo na dala ng CPP, NPA, NDF ay isa sa mga pinakamatinding banta sa kapayapaan at seguridad ng bansa nating Pilipinas. Ang
Ang patuloy na pagkasangkot ng mga grupong ito sa karahasan at panluloko sa mamamayan ay dapat nang matigil. CPP, NPA, NDF, wakasan! CPP, NPA, NDF. Halaga at tuloy. Ako. Ang magpitahan ni dating Presidente Rodrigo Rua Duterte sa pamamagitan ng NTF, NCAP o National Task Force to End Local Communist Armed Conflict na magpatupad at patuloy na labanan at wakasan ang terorismo sa bansa. At ito pa, ang pag-alis sa mga party list ng aliado ng CPP, NPA, NDF sa Kongreso at ang pagsasagawa ng investigasyon ukol sa kanilang mga gawain at paggamit ng pundo ay makakatulong upang mabigyan ng hustisya ang mga biktima ng terorismo at mahadlangan ang patuloy na paglaganap ng karahasan sa ating inang bayan. Dapat nang magising ang Kongreso. Terorismo ay hindi lamang responsibilidad ng gobyerno kundi ng buong sambayanan. Mahalaga ang koordinasyon at kooperasyon ng lahat ng sektor ng lipunan. Subalit, lalo na ng ating pamahalaan upang mapigilan at matigil ang terorismo. Dapat nating bigyan ng prioridad ang kapayapaan at seguridad ng ating bansa. Ang pagtutulungang labanan ang terorismo ay isang hakbang tungo sa mas maunlad at mapayapang kinabukasan para sa Pilipinas. Sa mga susunod na araw, huwag natin kalimutan ang patuloy ang ating pag-iibaba para sa tunay at makatarungang lipunan. Dapat natin ipakita sa ating mga kababayan na tayo ay magkakaisa at handang lumaban sa ating mga karapatan sa kalayaan ng ating inang bayang Pilipinas. Ang mga salita, naway maging inspirasyon tayo sa bawat isa na patuloy na ipaglaban ang tama sa mga tarungan. Sa pagkakaisa at pagpupunyagi, tiyak na magtatagumpay tayo sa anumang hamon ng ating hinaharap. Mabuhay ang nagkakaisang sambayan ng Pilipino! Maraming salamat, Sherwin D. Mula dyan sa Japan. Mabuhay ang mga OFW! Sabay-sabay natin patulungin ang ating mga pito. Tanda ng ating pagtutol sa mga abusado! Abangan nyo, marami pa tayo mga speakers maya-maya. Pero bago muna yan, tayo muna ay magsayawan at magkantahan!
Ipapakita